Ang lakas na naman ng ulan mga kamaster. Nandito po tayo mga kamaster sa Marilao, Bulacan, no? Tayo po ay papunta pa lang sa ating minamahal na customer. Yun o, ha? Woo! Oh ha, yagoy. Oh, ayun o, ha, bagyo. Oh, saan ka pa? Ayun, baha na naman. Hoy. Yun o, Agoy. Dahan. Yun o, hop. Yan. Ay, salamat sa Diyos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dyan sa ating mga kababayan sa Middle East, maging sa iba't ibang panig ng ating daig na inaabot ng ating vlog. So sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa Karuhatan, Valenzuela. So katabi lang natin yung NLEX mga kamaster, no? So meron tayo ditong refrigerator na tatak ay Kundura inverter. So 5 buwan na may problema pero still ginagamit pa ng ating minamahal na customer hanggang sa nawala na nga talaga yung kanyang lamig. So nagpasaklolo na sa atin ang ating minamahal na customer upang malaman nga kung ano nga ba talaga naging dahilan at punot dulo ng pagkawala ng kanyang lamig, okay? A few moments later. So, ayun mga kamaster, na magsimula na po tayo. Pero bago yan, meron tayong iibahin natin yung sistema natin sa bibigay ng tutorials ngayon. Since nga na kuhang-kuha na ng ating mga kababayan yung ating ginagawa pagdating sa system reprocessing. So, ang gagawin natin ngayon, magbibigay ko sa inyo ng tutorial by parts. Every time na magre-repair tayo, magbibigay ko ng tutorial kung ano yung parts na pwede nating ibigay, i-brought out, ika nga, okay, para magkaroon ng dagdag kaalaman ng ating mga kababayan. Okay, so sa araw na ito, mayroon po tayo dito na refrigerator na tatak ay Kundura inverter. So ito po ay 5 months nang may problema, ngunit still na working pa rin. Kaya may duda ako dito na baka tinamaan yung compressor, yung electrical or yung mechanical. Kaya sa araw na ito, samahan niyo po ako upang mabigyan kayo ng ng dagdag kaalaman kapag tayo ay nag-troubleshooting pagdating sa mga inverter, kasi karamihan po ng mga ngayon ay refrigerator ay inverter na. So magsimula po muna tayo sa diagnosis. Kapag tayo po ay nagda-diagnose ng isang inverter na compressor, lagi po nating aalalahanin at ilalagay sa ating isipan na ano nga ba ang laman ng compressor na to sa loob. Marahil alam na natin kung anong laman, di ba? Ngayon, pero ibibigay ko pa rin sa inyo yung mga idea, no? Na kapag tayo magto-troubleshoot, asahan natin na yung component na yon posibleng may problema. Oy, kinakain yung ano. Oy. Ngayon, ang tanong mga kamaster, no, ano nga ba ang laman sa loob ng compressor na ito? Okay? Kapag tayo ay troubleshoot ng compressor inverter, lagi nating ilalagay sa ating isipan ang dalawang operational or working component, dalawang working component na ito sa loob ng refrigerator ng compressor. Ano yon? Electrical at mechanical. Okay? So, walang yan. So, kapag tayo nagtutroubleshoot, lagi nating alalahanin yung dalawang component na ito. Minsan kasi, kapag tayo nagtutroubleshoot, okay yung windings, no? Pero pagdating naman sa mechanical part, doon na nagkakaproblema. Ano yon? Minsan kasi, stack up yung ating mechanical part, mechanical system pagdating sa operation niya, no? Kaya nagkakaroon ng problema. Minsan okay naman yung mechanical pero yung windings naman ay bagsak. So yun ang lagi nating tatandaan kapag tayo nagtutroubleshoot ng compressor, particular sa mga inverter. Kasi pagdating dun sa non-inverter, kahit stack up yan, pwede natin gawa ng paraan. Gamitin lang natin ng starting kit na mas mataas na microfarad
aandar at aandar po yan. Yung nga lang talaga, pagka pinasipa natin yon, hindi mo na rin magagarantiyahan na tatagal. Pero aandar, kaya aandar sa aandar. Pero pagdating sa mga ano na to, inverter, hindi talaga natin majijigs o mapapasipa yung windings niya or yung mechanical niya, gawa ng ito po ay DC. Okay, ito pa yung controller niya. Okay, so ganun lang po, kapag tayo ay nagche-check ng compressor ng inverter, lagi nating aalalahanin unang-una yung compressor terminal niya na UVW. Hanggat maaari po, ang standard na value ng ating compressor reading resistance ay halos dapat equal. Ang pinakamagandang reading talaga ay equal. Ngayon, kung meron mang magkakaroon ng difference, at least 0.1 lang. Ano ba? 13.1, 13.1, 13.2, pasok yon. Pero kapag lumayo na ng 2 hanggang 10, 2 hanggang 10, hindi ko sinabing sira, no? Hindi ko sinabing sira. Pero pagka lumalayo ang ating reading, pagka mga inverter, asahan po natin mga kamaster na hindi po talaga siya magbibigay ng magandang performance. So yung dalawang interval, medyo ano pa yon, acceptable pa. Pero yung 3, 4, 5, 7, 5, 6, 7 hanggang 10, aba, pag pinaandar mo yan, asahan mo na yung 3 wire ng compressor doon dito sa board, pag kinuhanan mo ng amperahe yan, hindi po yung balanse. Okay? Ang mangyayari diyan, minsan itong itong UV maganda, 0.60 amperes, yung V 0.62 amperes, pero yung W bagsak, minsan 0.20 amperes na lang. Okay? So yun po yung nagiging epekto kapag ang ating resistance windings ay lumalayo kasi ang inverter compressor, hindi po yan basta-basta nasisira, no? Uunti-untiin ka po niyan, mga kamaster. Okay? Di gaya ng mga non-inverter naman na nag-i-stack up siya. Ramdam mo agad na stack up. Minsan high ampere, ganun. Pero sa inverter compressor, hindi po ganun. Bibihira po tayo makakakita ng inverter na compressor na in an instant way nasira agad. So, kahit sabihin natin, di ba, may 11 blinks tayo, 10 blinks, 2 blinks. So, ang natin yan, compressor. Ang hatol natin yan, compressor. Pero pag kinapa mo to, gumagana pa rin yung compressor natin. Pero hindi na nga lang talaga siya nagbibigay ng magandang operation dahil nga po may problema na yung kanyang windings. Okay? At saka yung kanyang mechanical. Magkasama po kasi lagi yan eh. Kapag nasira yung windings mo, asahan mo na hindi gagana yung mechanical. Kasi nga, nagpapagana sa mechanical ay yung windings. Okay? Ngayon, kahit naman sabihin natin good yung windings, pero yung mechanical mo naman ay sira, hindi rin po lalamig. Pero sabi ko nga, sa inverter na compressor, hindi po yan basta-basta pagdating sa mga pagdating sa mga refrigerator, hindi po yung basta-basta nasisira ng diretsuhan lang. Unti-unti yan. Unti-unti kasi nga DC volt siya. Unti-unting nawawala yung yung cooling efficient. Okay? Kaya minsan napapansin natin good yung resistance windings, no? Pero pagdating sa mechanical, nung kinargahan natin, okay naman, pero after 1 hour, bigla magsisiro yan. Oh no. Pag nagsiro yan, mga kamaster, no? Yung suction niya from negative 1 psi, then negative 30 inches mercury, then yung yung liquid line niya ay bumagsak din ng 50. Asahan mo na may problema na po yung ating mechanical system ng ating compressor. So yun po, bibigyan ko lang po kayo ng mga idea kapag tayo nag-troubleshoot. Kasi may mga pagkakataon na maraming sa atin na tumatawag at humihingi ng opinion, payo na nung chinek nga daw nila yung resistance windings, medyo lumayo na nga. Tapos yung pinaandar nila after 1 hour, di okay na, di ba? Okay na. Pero napapansin nila na unti-unting bumababa yung yung pressure hanggang sa mag-negative 30 inches mercury na. Hanggang sa yun,
wala na. Pero pag kinapa nila, yung compressor umaandar pa. So, ang tendency po ng mga kamaster, siyempre, mawawala yung lamig. Okay? Sabi ko, tinanong ko doon, ay gumagana ba yung fan? Kasi may mga pagkakataon na, pag hindi gumana yung blower sa loob, yung ating pressure ay bababa. Negative pressure, negative 1 PSI. Kapag hindi gumana yung ating sa loob, yung fan, asahan nyo yung pressure natin ay bababa. Bababa ng bababa hanggang sa negative 30 inches mercury. Kasi nga, magbibuild up yung yelo. Okay? So, yun din yung titingnan nating anggulo o reason na bakit bumababa yung pressure. Okay naman yung yung karga mo na negative 1 PSI. After 1 hour, doon mo malalaman yan. Kasi, kapag ka mga inverter compressor na refrigerator, mga kamaster, wag nyo pong iiwanan ng 30 minutes lang. Ako, kapag ka troubleshoot ako, o di naman kayo, nagre-repair ako ng mga inverter, iniiwan ko talaga at least 2 to 3 hours na gumagana bago ko iniiwan niya na, kumbaga bago tayo umuwi. Kasi, ang kahinaan po ng inverter compressor ng mga refrigerator, after 1 hour, doon mo makikita yung totoong kondisyon ng kanyang mechanism sa loob. It's either electrical or mechanical. Kasi, sabi ko nga, marami na po tayong mga kababayan na technician na humihingi sa atin ng payo na after 1 hour, minsan ngayon, wala pang isang oras, bumababa from negative 1 to negative 30. Tapos, yung liquid line daw nila ay bumababa din. Ibig sabihin, from 60 Hz up to 200 Hz, ibig sabihin, nababawasan na yung kanyang working hertz na tinatawag, yung frequency na tinatawag. So, nagiging mas mababa pa yan sa 60 Hz. Kasi nga, bumagsak na nga yung ating pressure, tama? Kaya, nangyayari, nawawala yung lamig. So, ang problema pala nun, it's either evaporator fan or yung compressor na natin. So, pagka mga ganun ang naranasan nyo sa troubleshooting nyo o di naman kayo sa pagkatapos ng reprocess nyo, ay ang gawin nyo, sabihin nyo na agad sa mga minamahal nating customer kung ano talaga ang totoong kondisyon. Kasi nga, sabi ko nga, walang ibang sisisihin kapag ikaw ay nag-repair kundi sarili mo lang. Hindi mo kasi, unang-una, hindi mo chinek, hindi mo in-evaluate. Ngayon, nung nag-reprocess ka, pagkatapos mo makargahan ng 20 minutes, 30 minutes, uwi na agad, hindi po ganoon. So, ang ating refrigerator na inverter, kapag nire-repair natin yan at binubuksan natin yung system, pagkatapos nating kargahan, ang pinaka magandang gawin natin, mga kamaster, ay obserbahan natin ng at least 2 to 3 hours. Kasi doon mo makikita ang totoong kondisyon ng operation ng compressor. Kasi nga po ito ay variable. Hindi po siya constant pressure na pag sinabing pag umandar dyan, yan, under constant pressure agad dyan. Pero pagdating naman sa mga inverter, variable po yan. Bumababa yung amperahe, voltahe, depende sa binibigay na data ng freezer. Kasi pag malamig na ang freezer, so bababa yung torque. 'Di ba? Pag bumaba yung torque, siyempre bababa rin yung pressure, no? So yun ang sinasabi ko. Kapag alam naman natin na ang inverter compressor ay hindi talaga nag-automatic. Kapag na-reach na yung certain temperature sa loob ng freezer, ang frequency ng ating compressor ay bumababa from 60 to 200. Bumababa siya hanggang 60. Halimbawa, 200, 150, 180, 200, 150, 180, 100, 60, hanggang doon lang sa 60. Pero bababa yan, mga kamaster. Paalala lang, kukuha muna ako ng gauge. So, ayun, mga kamaster, na ito. Kapag ang ating refrigerator o compressor ay na-reach niya na yung kanyang temperature sa freezer, from negative 1, bababa siya ng
kalahati. Ganun lagi ha, kalahati. Pag na-reach niya na yung temperature sa loob, bababa siya kasi hihina po yung torque. Okay? Hihina yung torque ng compressor, bababa siya ng kalahati. At least negative 20 PSI. Hanggang dyan lang siya mga kamaster, paalala. Okay? Kapag na-reach niya na yung temperature. Okay? Kasi kapag humina ang frequency ng ating motor, ibig sabihin, bababa ng bahagya yung pressure, pero hanggang kalahati lang yan. Paalala, hanggang kalahati lang yan. Ngayon, kapag bumaba itong pointer natin hanggang negative 30 inches mercury na tayo, aba, may problema ng ating compressor. So, ganun lang po, kadali mag-identify ng good at bad na compressor. Kapag sa mga non-inverter, kapag namatay ang compressor at nag-automatic, tataas yan. Kasi magiging standing pressure siya. Okay? So, baliktad naman sa inverter. Kapag nag-automatic, bumaba yung ating frequency, bababa siya hanggang kalahati, negative 20, ganun. So, good yung ating compression niyan. Ngayon, kapag mainit-init na naman sa loob ng freezer, tataas na naman yan hanggang negative 1. Ganun-ganun lang, maglalaro yan. Ganun-ganun lang yan. Okay, pero pag itong pointer bumaba hanggang 30 inches mercury, sabihin may problema ng ating compressor. Okay, so ang nangyayari dyan, tatawag, master, wala yung lamig after ng ilang oras. Minsan 2 oras, nawawala. So hindi na sila makapagpayelo, pero malamig. Dahil nga po may problema ng ating compressor. So ganun lang po, no? Lagi nating tatandaan na kapag ang inverter natin, inverter compressor, hindi po yan nag-automatic, nababawasan lamang yung torque frequency ng ating system. Ngayon, ang epekto naman yan sa pressure, kapag bumaba yung frequency dun ng ating compressor, bababa naman to hanggang kalahati, negative 20. Okay? Ngayon, kapag uminit na naman, siyempre, lalakas na naman yung torque ng compressor natin from 60 to 200 Hz, babalik na naman yan sa negative 1. Okay? So, ganun lang. Laro lang. Negative 1, negative 20, negative 1, negative 20. Ganun lang. Hindi talaga siya bumababa ng bonggang-bongga na 30. Hindi po. Ngayon, kapag bumaba ng negative 30 yung ating pointer, aba, may problema ng ating windings at yung ating mechanical. It's either yung discharge or yung suction. Okay, mga kamaster? So, klaro, maliwanag. So, ayan. Yan po yung ito yung bago nating sistema ng pagbablog. Bawat vlog natin, mag-brout out ako ng isang part. Ipapaliwanag ko kung anong function nun para mas lalong maintindihan ng ating mga minamahal na technician. Okay? Maraming salamat po. Magpatuloy na po tayo sa ating pag-evaluate. Papakita ko lang sa inyo yung sanhi ng hindi niya paglamig. Ito po. So, mayroon pong leak dito sa filter dryer, mga kamaster. Okay, yan o. Okay, so talagang unti-unting mawawala ang lamig ng ating refrigerator kapag yung ating problema ay nandito sa filter dryer. Okay, so at least nakita nyo na kung anong reason bakit nawala ang lamig ng ating refrigerator. Pero syempre, i-double check pa rin natin yung compressor kung tinamaan nga ba yung windings or yung mechanical. Okay? So, ay mga kamaster, no, ito yung sinasabi ko, no? O, yan, no? So, ito yung nagiging epekto na kapag ang ating inverter, refrigerator, na may problema na, ngunit patuloy pa rin natin na ginagamit, ito ang nagiging epekto sa windings. Pansinin nyo, yung U at saka W, 12.5, U at saka V, 12.8 as, VW 12.4.
So, ano nga asahan natin dito, mga kamaster? Okay, so, ito yung sinasabi ko, no, na kapag ganito ang nakuha yung data, ay sabihin nyo na agad sa ating minamahal na customer. Okay, na ito po ay alanganin na yung ating resistance windings ng ating compressor. Kasi nga, tugma nga dun sa nakita natin na may leak dito sa filter dryer. So, apektado ngayon yung ating resistance windings ng ating compressor. Hindi ko naman sinabing sira. Pero sa ganitong uri ng resistance windings ay alanganin na po tayo dito. Ang sentensya natin dito ay hindi na po tatagal ang compressor. Okay? Pagka ganito ang ating nakukuhang data. So paalala mga kamaster, no, ibang-iba po ang inverter compressor sa non-inverter. Sa inverter, napakaselan po niyan. Kung tutusin nga mga kamaster, halos times 3 ang selan ng inverter compressor sa non-inverter. Okay? So, ito, paalala lang, itong ganitong reading ay alanganin na po tayo dito. Ito po ay pasira na. Okay? So, pagka ganito, tapatin natin ang ating minamahal na customer na ayan po kasi ito po yung nakuha nating reading sa inyong compressor. So, hindi na po ito tatagal. Okay mga kamaster? So, malinaw, klaro. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Naputol na natin yung ating access valve, yung service valve, din yung kanyang liquid line. So, hindi pagkakataon na mag-all check muna tayo mga kamaster, okay? Para malaman natin kung yung compressor nga ba ay sumusuka na ng langis. Kasi pag sumusuka na ng langis ay uwi na, okay? Plug na ulit natin. So, umandar ng compressor. Check na natin dito sa liquid line niya. So wala, malinis ang ating system mga kamaster, no? So since na wala naman tayo na itila na langis dito, ayan, so mag-proceed na tayo sa pag-reprocess. So ayun mga kamaster, no? After ng ating vacuum, nasa negative 20 inches and 30 inches mercury na tayo. So, sarado na natin to. So, mag-antay tayo ng at least 5 to 10 minutes para sa negative pressure leak testing. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Still nasa negative 30 inches mercury tayo. So, ito yung pagkakataon na mag-initial charge muna tayo ng at least negative 20 PSI sa R600. Okay? So, mag-charging muna tayo dito. Initial charge tayo. Okay, then, paandar na natin. Okay, master, no? Umandar natin compressor. So, obserbahan muna natin. So, meron tayo nakukuha 0.21 amperes. Kargahan muna natin. Completahin natin yung parameters. Then, after 1 to 2 hours, kuha na natin ang final parameters. Okay? A few moments later. Magandang araw po sa inyo. Itong rep ko nagka-problema. Tapos naghahanap ako ng technician. Nakita ko si Kamaster. So tinawagan ko. Pinapunta ko dito sa lugar ko, dito sa bahay ko. Tapos tinignan niya yung kung ano yung diferensya, tapos hinimay-himay niya, tapos nakita niya na may butas yung filter dryer. So inayos niya, tapos yung compressor medyo may diferensya, pero
nagawan pa rin niya ng paraan. Nagpapasalamat ako at nagawa niya ng paraan. Si Kamaster. Salamat.